Hello po mga kababayan at mga kaibigan. Muli nandito po tayo, no. Welcome po sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, reaksyon at opinion sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, and may God bless us all. May God protect the Marcos administration from the evil doers, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay po, no? Itong si Sara Duterte at si Robin, at yung isang pugante na merong kasong human trafficking na isinampa ng PAOK, no? Hindi ko lang alam kung meron na siyang warrant of arrest sa Pilipinas kasi patuloy pa rin siyang sinasabi niyang the right to travel, no? Dahil wala naman daw po siyang arrest warrant at wala po siyang Interpol Red Notice na walang iba kundi si Harry Roque. Ayan, no? Yung po yung mga tinatawag nilang the DD shit assembles at the Netherlands. Kasi po in support of their Tatay Digong, na kung saan kahapon po ay binigyan ng pre-trial, no? Tama ba yung sabi natin? Pero hindi naman po siya binasahan ng mga charges, no? Sinabi lang kung ano yung mga hindi pa yung proper na hearing para ipa-confirm kay Digong yung mga ibinatong mga charges laban sa kanya, no? Anyway, yun din ang pag-uusapan natin ng saglit, no? Kasi yung kanyang dinesignate na counsel nabutata po, hindi po pinagbigyan nung chamber doon sa kanyang kahilingan. Okay, so simulan natin mga kababayan. Diyan po, no, kay Robin Padilla, na isang senador ng bansang Pilipinas, pero ayun, kanudling to the puganting Harry Roque. Itong si Harry Roque napaka-elusive. Biruin nyo, ang immigration hindi alam kung nasaan siya. Probably pati yung Department of Foreign Affairs hindi alam kung nasaan siya. Walang alam ang Department of Justice kung nasaan siya. Ngayon nag-surface siya doon sa ICC sa Dahig. Kasama niya ang isang senador ng Pilipinas at ang second highest leader of the land na si BP Sara Pusit Duterte. Biruin nyo mga kababayan, hirap na hirap ang gobyerno na malamang ang whereabouts ni Roque. Remember, di ba pinagalitan ni Risa Hontiveros ang Bureau of Immigration, na sinasabi nasaan si Roque? Bakit wala kayong impormasyon kung nasaan siya ngayon? Ang sinasabi nila nasa Japan daw si Roque at hindi po pinayagan na pumunta ng Amerika, na deny. So ibig sabihin, yun yung huling-huling pagkakaalam ng ating immigration officials tungkol sa whereabouts ni Roque. At nagalit nga dyan, pati si Sherwin Gatchalian, binigyan niya ng taning ang immigration na you must complete your report within 15 days about yung nangyari kay Alice Guu. Bakit wala kayong alam nasaan ang taong ito pagdating sa labas ng bansa? Di po ba? O now, nakita natin, biruin ninyo, ang inyong BP at isang senador ng Pilipinas are kanudling, are in cahoots with the puganting Harry Roque. O bakit natin sinasabing pugante? Nagtatago po siya. Tinakasan niya po ang Quadcom, na kung saan, no, hinihiling kung pwede niyang dalhin yung mga dokumento na magpapatunay nung mga sinasabi niyang assets niya, yung yaman niya. Sinabi niyang oo, nangako siya, dadalhin niya, siya ang nag-volunteer, pero after that, realizing that those documents will properly negate, no, yung kanyang mga katayuan bilang isang, alam nyo na, sa Pogo, tumakbo, tumakas. Sabi niya, wala naman akong order departure, wala akong warrant of arrest, so I have the freedom to travel. Di ba sabi nga ni Remulla, ni DOJ Secretary, flight is a sign of guilt. Yung mga pinagsasabi ni Roque sa katapangan niya sa kanyang social media, sa pagbablog niya, ano lang yun, alibay.
You keep explaining your actions pero wala pong naniniwala. Kung wala kang kasalanan, wala kang tinatago, bakit ka lumabas ng bansa? 'Di ba? Bakit kung nagta-travel ka lang, bakit ang tagal na ng travel mo? More than 6 months na. At ngayon, ikaw ay kasama ng BP at ng isang senador ng Pilipinas. No? Tanungin natin, yang bang dalawa na yan, si Sara at si Robin, alam nyo ba kung nasaan si Harry Roque? Alam nyo rin ba na hinahanap siya ng otoridad sa ating bansa? Ikaw, Robin, no? Kung matuwid ka, dapat pumunta kayo ng Philippine Embassy dyan sa Netherlands at sabihin nyo, ito si Roque nandito, di ba hinahanap ng otoridad dyan sa ating bansa? Di ba? O ngayon, ang dapat gawin ngayon ng PAOK, manghingi kayo ng warrant, no? Mag-request kayo ng warrant, tapos ipadala nyo sa Interpol para sukbitin ng Interpol si Roque. Kasi may kaso na siya eh. Human trafficking, ayan po. O yung ulat ng bilyonaryo, ha? O ano ba to, business o whatever. Sinabi dyan, no, kini-question ni Roque ang pagsasampa ng PAOK, no, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission, na human trafficking in Pogo-related crimes. O, wala pong bail yan. Ayun ang pagkakaalam ko. Sa human trafficking, dyan po nakulong si Kibuloy dahil walang bail yung kanyang human trafficking charges. Yan ang kinatatakot ni Roque. O, ngayon, meron naman palang isinampang kaso sa kanya. Bakit hindi naglalabas ng warrant of arrest ang ating DOJ? Diba? Meron na ba DOJ Remulla? May inano ka na bang warrant of arrest? May kaso na eh. Diba? Dapat umaatin na ng hearing yan si Roque. Diba? Para masimulan na ang kasong sinampa sa kanya. Ayun din po ang problema sa mga opisyal ng ating pamalaan eh. Napakalax ninyo eh. O yan. Alam nyo nga ngayon kung nasaan si Roque. Bureau of Immigration, under kayo ng DOJ. Alam nyo na kung nasaan si Roque. What you gonna do? What's the next move? Ha? Sana madampot ng Interpol si Roque kasi patuloy pa rin siyang namamayagpag sa pagsira sa gobyernong ito, di ba? Galit nga si Hontiveros eh. Ano po ang sabi ni Hontiveros? Wala kayong alam kung nasaan si Roque at patuloy pa rin siyang naninira sa gobyernong ito, patuloy pa rin siyang nagpi-fake news. Di po ba, mga kababayan? O, nakakahiya. O ngayon, yung mga matataas na opisyal ng gobyerno, na si Sara Duterte nakakuha daw po ng travel authority. Okay? So pero pinapasahuran nyo yan. Tapos yan lang. Si Robin Padilla, isang senador. Ano? Naka-recess kayo. Recess lang kayo sa plenary. Nakakuha ka rin ba ng travel authority? Kaano-ano ba si Digong? Immediate relative ka ba ni Digong? Oh, di ba? Sumasahod ka, Robin Padilla. Anong dahilan mo? Bakit ka nandyan sa dahig? Immediate family ka ba ni Digong? Di ba? Yan nakikita nyo, no? Pagdating sa interest ng mga Duterte, wala pong mga senador, walang BP, o kung anumang mataas na opisyal ng ating bansa, basta in support of their Tatay Digong. Ala po eh. Di ba you are in cahoots with the fugitive Harry Roque? Tawagin na natin fugitive kasi bakit takas talaga eh. Di ba tinakbuhan niya? May kaso siya ha? Pinakita natin yung article. Kine-question niya nga eh. O yung ipinasa ng PAOK, ulit-ulitin natin. Talagang may kaso siya, human trafficking. At nais pa siyang kasuhan ng NBI director na si Jaime Santiago dahil sa inciting to sedition. O di ba? O dapat NBI director, meron ka namang video yon. Ipaporensik mo na lang kung authentic yun na talagang siya yung nagsabi nun na pumunta na kayo ngayon sa EDSA. Ang kapal ng mukhang magyayang mag-EDSA ay wala naman siya sa Pilipinas. Umuwi ka ng Pilipinas para pakita mo yung tapang ng bibig mo. No? O ngayon, anong gagawin ng gobyerno ng pamahalaang Marcos? Nakita nyo na kung nasaan si Harry Roque. Immigration, DOJ, what you gonna do? May kaso siya. Maglabasan nyo siya ng warrant of arrest. Tapos ibigay nyo siya sa Interpol. O, tumulong tayo sa Interpol para masukbit si Digong. Eh, it's about time. Sukbitin din si Roque para matigil na yung bunganga ng talakitok na yan. Di ba, biruin nyo, yung vice presidente at isang senador kasama ang pugante, walang pakialam,
Hindi man lang ipaalam sa gobyerno, no, sa embassy ng Netherlands, oy, kasama namin tong pugante, oh. O kung matuwid kayo, ha? Kung may konsensya kayo, hinahanap yan, matagal nang hinahanap. Bakit hindi kayo makapagtulungan sa mismong gobyernong pinagtatrabahuan ninyo? Wala kayong mga kwentang government officials dahil you are in cahoot with the fugitive Harry Roque, di ba? Wala kayong moral ascendancy, di ba? Nakakahiya. Tapos gusto nyong maging presidente si Sara Duterte or si Robin Padilla sa 2028, mga walang moral ascendancy. Hindi nila alam yung kanilang katungkulan, yung responsibilidad bilang isang government official. You are in cahoot with the fugitive Harry Roque. You are in cahoot with a allegedly suspect sa human trafficking na isinampa ng PAOK, di ba? Nakakahiya po, mga kababayan. O ngayon, yung isa nating pag-uusapan, yung tungkol po sa ginanap na pre-trial hearing kay Digong kanina dyan sa Dahig, no? Medyo na-late sila ng konti. Pero itong si Medel Dia, yung request niya daw po na suspend yung hearing, hindi po pinagbigyan. Binutata po siya, binutata, no? Nung judges. Kasi sabi nung judge, hindi naman ito yung hearing para sa charges Hindi pa to yung proper. No, yung request mo na sa next hearing na lang, anong gagawin dun sa hearing na yon? Yung hearing na ginanap dyan is para lang i-confirm na si Rodrigo Duterte nga yung naandyan. Kamusta naman siya? Ilang taon na siya? Yung mga ganong mga basic lang. Hindi po pa po siya binabasahan nung mga krimen na kinaso sa kanya. Kasi yung po ay isinet sa September 23rd. Kaya yung pinagsasabi ni Medel Dia na kinidnap yung aking kliyente, extrajudicial rendition, wala po yun. Binutata po siya. Hindi po siya pinagbigyan dun. Hindi po kinansela yung hearing. Kasi ano lang naman, confirmation lang O anong dinadakdak mo, Medel Dia? Halatang nataranta kayo. Ang tanong ko nga, alam nyo ba na pagsabihan ba kayo na ganito lang ang gagawin sa hearing na yan? Hindi pa yan yung formal na pagtatakda ng mga aligasyon ng krimen ni Digong. Sinabi lang kung ano po yung mga nandoon sa listahan na ilan yung napatay sa ganito, murder, ilan ang biktima, ganun Pero yung i-confirm kay Digong, you are acknowledging what you plea, ganon, wala pa September 23rd pa lang Kaya pinagalitan si Medel Dia, bokya po, no? Supalpal si Medel Dia. Mukhang piling nila, Korte ng Pilipinas, yung pinasukan nila. Sa Pilipinas, pwedeng ganun i-intimidate mo yung judge kasi powerful kayo sa Pilipinas Pero ibahin nyo po yung international court. Grabe hindi niya alam ang pinagsasabi ni Medel Dia kanina, nakakahiya. Sa Pilipinas, pwede. Kasi may mga judges kayong mga nilagay. Pwede yun. Hindi kayo pwedeng ibutata ng judge kasi baka sabihin nyo, iti-threat ninyo. Hindi kayo umubra, no? 3 babae pa yung judges, di kayo umubra. Si Digong, board na board antok na antok dapat pinatulog nyo na lang diba? Kakahiya po, butata sila kanina. Hindi pa naman binabasahan ng kaso yung nasasakdal, kino-confirm lang. Kinakamusta ang kanyang kalusugan, kalagayan niya, komportable ka ba dyan, ganyan. Biruin mo, tapos magpipli ka ng i-postpone yung hearing na yon. Ay nako, kakahiya mga kababayan. Mag-antay kayo 6 months yung next hearing, yung babasahan siya ng mga kasalanan niya. September 23rd, 2025 April, May, June, July, August, September, 6 months. So 6 months sa kulungan si Digong. Hindi nga sinabing pwede siyang mag-bail Wala sa agenda mga kababayan. Kaya si Digong, kulungan, exercise, nood-nood TV, doon lang siya sa compound ng ICC. Ang tanong, pumunta pa doon yung anak niyang si Pusit, si Robin, si Roking Pugante. Akala naman nila makakapasok sila doon sa loob ng chamber. Anong palagay ninyo? Korte sa Pilipinas? Mga gonggong! Nagsayang lang kayo ng oras. Nagsayang lang kayo ng inyong kwarta. Akala ko ba nagugutom? Akala ko ba
naghihirap. May pamasahe kayo? May panggastos kayo? Ang daming pera, lalo na si Roque. Traveler, mga kababayan, daming pera ni Roque. Saan galing? Di ba? Saan galing? Ha? Tapos yung sinasabi ni Pusit, no, habang nasa labas siya dun sa ICC, sinisisi niya pa rin ang pamahalaan. Sabi niya, ang layo ng issue, mga kababayan. Nung tanungin siya dun sa lagay ng tatay niya, no comment. Pero biglang sabi, kaya kayo nanditong mga OFW kasi wala kayong makitang trabaho sa ating bansa. Putang ina talaga, no? Ikaw, anong ginawa mo para tulungan ng mga OFW niya na hindi na lumabas ng bansa? 'Di ba? Wala ring nagawa ang tatay mo. Yang kagutuman, yang kahirapan, yung kawalan ng trabaho, matagal nang nag-i-exist yan bago pa naging pangulo ang tatay mo, bago pa naging pangulo ang Pangulong Marcos. Matagal na yan. Maraming OFW talaga ang gustong mangibang bansa. Di yung gawin mo, utusan mo yung mga kakampi mong mga mambabatas na baguhin ang economic provision sa konstitusyon. Gonggong, pati kahirapan. Ikaw, kahirapan, kagutuman, putang ina, may 3 billion ka ngang confidential funds. May 12 billion ka sa Department of Education na pinababalik. Saan mo pinunta yun? Ibalik mo muna yun bago ka magsalita ng kagutuman at kahirapan. Gonggong. Di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.